Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 48 ASEAN Leaders Summit. Giit ng Pangulo, napapanahon ang pagsasama-sama ito ng mga ASEAN leaders lalo't nahaharap ang rehiyon sa epekto ng krisis sa Middle East. Si Jessie Atienza sa sentro ng balita live. Yes, Trixie, isang nga makasaysayang araw ngayon para sa ating mga Pilipino dahil kanina ay formal nang binuksan ng ASEAN Leaders Summit dito sa Cebu kung saan dumalo ang lahat ng state leaders mula sa ASEAN state countries. Sa pagsisimula ng seremonya kanina ay isa-isang binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos ang mga ASEAN leaders na papasok sa Mactan Expo na siyang main venue para sa ASEAN Opening Ceremony at maging ng ASEAN Leaders Plenary. Sa pagbubukas ng seremonya ay sinalubong ang mga heads of state ng malikhain at makulay na pagtatanghal ng lumadbas sa kanon isang sikat na dancing contingent na ilang beses na nagkampiyon sa Sinulog Street Dancing Competition sa Cebu. Sa kanyang mensahe pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga dumalong kapwa heads of state sa ASEAN Leaders Summit ngayong taon dahil sa nagpapakita umano ito ng kanilang interes at layunin na ipagpatuloy ang magandang kooperasyon kasama ang mga karatig na bansa. It is my great pleasure to welcome you all to the 48th ASEAN Summit and related meetings here in the Philippines, Queen City of the South, Cebu. At the outset, allow me to convey my sincere appreciation for your presence at this important gathering. I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together: dialogue, cooperation, and mutual respect. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. napapanahon ang pagpupulong ng mga state leaders ngayon, lalo na't lahat ay apektado ng nangyayaring tensyon sa Middle East. As we gather then for an important milestone, so do we stand together today to demonstrate ASEAN's capacity to respond with unity, with wisdom, with resolve, at a time when our region is once again faced with profound uncertainty. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. Matapos ang opening ceremony ay agad sinimulan ang 48th ASEAN Summit Plenary na pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang magbubunga ng positibong mga resulta ang mga dialogo at mga paksang mapag-uusapan ng mga state leaders ng ASEAN. Trixie, kanina ay humarap naman sa media ang chairperson ng Mindanao Authority na si Secretary Leo Magno at aniya naging mabunga yung naganap na BIMP-IAGA Summit kung saan nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama mga heads of state mula sa bansang Brunei, Malaysia at Indonesia upang palawakin at palakasin ang kanilang kooperasyon sa apat na mga bansa na sakop ng East Asia. At kabilang nga sa kanilang napag-usapan ay ang pagpapalakas ng industriya ng turismo at posibilidad ng pagpapalakas ng mga halal products mula sa Mindanao na maaari na maipasok o maialok sa exportation. At ngayong hapon ay inaasahan naman na haharap naman sa media si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maghayag at magbigay ng update sa atin kung ano yung mga importanteng mga paksa na napag-usapan sa ASEAN Leaders Summit. At yan muna mga huling balita mula dito sa International Media Center sa Lapu-Lapu City. Balik sa inyo dyan sa studio. Trixie. Okay, maraming salamat, Jessie Atienza.